Kasunod ng usapang pangkapayapaan na layong wakasan ng bakbakan sa pagitan ng Thailand at Cambodia ay parehong nagkasundo ang dalawa sa isang unconditional ceasefire. Pero matapos magkasundo ay sinabi ng Thailand na hindi umano iginalang ng Cambodia ang ceasefire dahil muli umano itong nagpaputo kaya't napilitan umano ang Thailand na tumugon. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita naman, kinwestiyon ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga komento ni US President Donald Trump tungkol sa relasyon ng China at Pilipinas noong panahon ng kanyang ama. Iginiit din ito na dapat panatilihin umano ng bansa ang isang independenteng patakarang panlabas at huwag umanong payagan ang militarisasyon ng Amerika sa bansa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa update sa patuloy na labanan sa pagitan ng Thailand kontra Cambodia, kasunod ang usapang pangkapayapaan sa Malaysia ay parehong nagkasundo ang Cambodia at Thailand na magsisimula ang unconditional ceasefire sa hating gabi ng Lunes upang tapusin ang bakbakan sa mga pinagtatalunang zone sa kahabaan ng kanilang 800 kilometers na hangganan na pumatay ng hindi bababa sa 38 katao sa 5 araw na sagupaan at lumikas ang halos sa 300,000 katao. Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows. 1. An immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight, on 28th July 2025, tonight. This is a vital first step towards a de-escalation and the restoration of peace and security. Ayon sa report, pagsapit ng hating gabi noong Lunes ay huminto na ang palitan ng putok, ngunit makalipas ang 3 minuto ay nagpatuloy muli ang kanilang bakbakan. Naglabas ng pahayag ang Thailand na nagsasabing hindi umano iginagalang ng militar ng Cambodia ang kasunduan sa tigil putukan at muli umano itong nagpaputok. Isang mali na umanong pagtatangka na pahinain ang tiwala ng isa't isa. Kaya ang Thailand ay napilitan umanong tumugon ng naaangkop na ginagamit ang lehitimong karapatan nito sa pagtatanggol sa sarili. Ang kasunduan sa kapayapaan ay nakatakdang magkita ang mga komander ng militar mula sa magkabilaang panig na magpupulong kaninang umaga Martes upang higit na mapawi ang tensyon. Ang pagsiklab ng cross-border fighting ng dalawang bansa ay naging mas matindi pa mula noong paminsang-minsang sumiklab ang karahasan noong 2008 at 2011 sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa hangganan ng Thailand at Cambodia. At sa ibang balita naman, sa isang talumpati sa isang Free Duterte rally sa South Korea, binatikos ni VP Sara ang leader na sina Trump at Pangulong Marcos para sa insinuation na ang administrasyon ng kanyang ama ay nakatuon naman sa pangangaibigan sa China. I know you had some problems with another president. We untilted it very, very quickly. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yun. Kasi ang nakalagay
sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala kang, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Hindi dumalo si BP Sara sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos kahapon dahil naniniwala umano siya na walang magiging matibay sa address ng Pangulo at pinuna rin nito ang plano ng US ng pagtatayo ng pabrika ng mga bala sa lumang base militar nito sa Subic. Yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Sa halip na pumanig sa Amerika para palakasin ang pang-aangkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea, iginiit ng Vice Presidente na dapat makipag-usap umano ang Administrasyong Marcos sa China at pag-usapan ang tungkol sa pagpapatupad ng 2016 Arbitral Award. Meron tayong Arbitral Award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May Arbitral Award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. Ang tagumpay ng Arbitral Award na minsan ang tinawag ng kanyang ama bilang isang pirasong papel na wala naman umanong kwenta ay nagpawalang bisa sa batayan ng malawak na pang-aangkin ng China sa rehiyong mayaman sa mapagkukunan kabilang ang mga exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa mga nakalipas na taon, ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino ay hinaharas ng mga barko ng China sa mga lugar sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi kailanman nagsalita ang Vice Presidente laban sa China para sa mga maling pagkilos na ito.